Posible nga ba talagang mapabagsak ng quantum computers si Bitcoin? Sa panahon nga natin ngayon ay parami ng parami ang mga haka-haka tungkol sa kakayahan ng quantum computers na sirain ang security ni Bitcoin at maging iba pang mga cryptocurrencies. Pero ang tanong ay totoo nga ba talaga ito? Ang usaping ito ay nagiging mainit dahil po sa pagpapakilala ng Willow. Ito po ang bagong quantum computing chip ni Google na sinasabing napakalakas daw at napakabilis kumpara sa mga kasalukuyang supercomputers natin ngayon. Kaya pag-uusapan po natin ng mas detalyado kung may katotohanan ba ang pangamba ng crypto community o isa lamang itong malaking exaggeration lamang. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Yan, umpisahan po natin sa katanungan kung ano po ang Willow at bakit po ito pinag-uusapan ngayon. Ang Willow ay ang pinakabagong quantum computing chip na ipinakilala ni Google. Ito po ay may kakayahang gumawa ng mga komplikadong kalkulasyon sa loob ng 5 minuto kung saan ay mga kalkulasyong aabutin ng 10 septillion years kung gagamitin ang mga tradisyonal na supercomputers. Kaya ang lakas po ng quantum computers ay nagmumula sa kanilang qubits o quantum bits na may kakayahang magproseso ng maraming impormasyon ng sabay-sabay. Dahil dito ay maraming eksperto ang nagsasabi na maaring maapektuhan po nito ang iba't ibang aspeto ng security tulad po ng mga password, encrypted messages at maging ang mga nuclear codes. Isa sa mga pinangangambahan ay ang posibilidad po na ma-decrypt ang SHA-256. Ayan. Ito po ang complex na mathematical algorithm na ginagamit ni Bitcoin. Kung mangyayari po ito ay ang buong Bitcoin network ay maaari daw pong masira. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang pananaw ng mga eksperto tungkol dito? Ayon po kay Ginoong Adam Back, siya po ang lumikha or nag-create ng Bitcoin Proof of Work algorithm. Yan, ayon po sa kanya ay malayo pa ang kakayahan ng quantum computers para mapabagsak si Bitcoin. Sa kasalukuyan ay ang Willow ay tumatakbo lamang sa 105 qubits. Ngunit para talunin ang SHA-256 encryption ni Bitcoin, kakailanganin po nito ng 1 million qubits. Isang teknolohiyang maaaring hindi maabot sa loob ng susunod na 2 dekada. Kaya ayan, malayo pa naman po. Nasa 105 qubits pa lamang yung quantum computer natin. Ayan, malayo pa yung kanyang lalakbayin patungo sa 1 million qubits. Kaya sang-ayon po rito ang crypto quant founder na si Ginoong Qi-Yang Zhu. Ayan po siya. Kung saan ay sinabi po niya na ang usaping ito ay puro takot lamang or nagdudulot po ito ng FUD or fear, uncertainty, and doubt kung saan ay kumakalat sa crypto community. Sa ngayon ay ligtas pa rin si Bitcoin mula sa mga panganib o risk na dala ng quantum computing. Ngayon ay paano po pinapanatiling ligtas ni Bitcoin ang kanyang sarili? Bagamat may mga lumalabas na mga alingas-ngas tungkol sa quantum computing, ayan, ay patuloy po na ina-upgrade ng Bitcoin community ang kanilang mga pamamaraan upang mapanatili ang security ng network. Kung sakaling umabot po ang quantum computers sa antas na kayang talunin ang algorithm ni Bitcoin, maaari pong magkaroon ng tinatawag na soft fork o update sa cryptography ni Bitcoin upang maging resistant ito sa quantum attacks. Yan, syempre naman, nag-a-upgrade rin si Bitcoin. Kung nag-i-improve ang computers, yan, ay syempre nag-i-improve na rin ang security ni Bitcoin. Kaya bukod pa rito ay maraming eksperto ang naniniwalang hindi lang ang quantum computers ang uunlad, kundi pati na rin ang technology ng cryptocurrencies. Yan, nakikipagsabayan yan. Si Bitcoin po ay dinisenyo para maging adaptable, kaya't ang community nito ay may kakayahan na tumugon sa anumang hamon na dala ng mga bagong technology.
Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Sa perspektibo ng isang Pinoy crypto enthusiast ay wala po dapat tayong ikabahala tungkol sa quantum computing sa kasalukuyan. Sa halip po na mag-focus sa takot ay mas mainam na pagtuunan natin ng pansin ang tamang risk management at saka diversification ng ating investment. Ang mga ganitong usapin ay madalas gamitin ng ibang tao upang maghasik ng takot o yan nga yung FUD. Kaya't mahalaga ang pag-iingat sa mga haka-haka at pagtuon sa mga mapagkakatiwalaang mga impormasyon. Kaya para po sa mga Pinoy na gustong mag-invest kay Bitcoin o maging sa iba pang mga cryptocurrencies, tandaan po natin na ang security ng assets ay hindi lamang po nakasalalay sa technology ng blockchain kundi pati na rin sa tamang paggamit ng cold wallets at pag-iwas sa mga phishing schemes. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang takot po na dala ng quantum computing kay Bitcoin ay parang isang malaking storm, isang storm warning na hindi naman agad mangyayari. Kaya sa halip po na mag-focus sa negatibong aspeto, dapat po nating tingnan ito bilang isang paalala na patuloy na umuunlad ang technology at kasama po rito ang blockchain. Kung mayroon mang banta, malayo pa ang posibilidad na maabot ito sa loob ng ating lifetime. Ayan, malamang ay wala na po talaga tayo dyan. Sa uli, ang tagumpay ni Bitcoin ay hindi lamang po nakasalalay sa technology kundi pati na rin sa tiwala ng mga tao. Hanggat nananatiling matatag po ang community, walang quantum computer ang makakapigil sa paglago ng cryptocurrency bilang isang revolutionary system sa finance. Sa kabuuan ay habang patuloy ang development ng quantum computing, hindi maikakaila na ito ay may potensyal na magdulot ng pagbabago sa iba't ibang aspeto ng technology. Ngunit sa kasalukuyan ay ligtas si Bitcoin at ang blockchain ecosystem mula sa mga hamon na ito. Kaya kung ikaw po ay isang crypto trader o investor, ang pinakamahalaga ay manatiling edukado at alerto sa mga tunay na panganib o risk, hindi po sa mga exaggerated na balita. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.